Pakinggan po natin sa sulat ni San Pablo sa Galatia chapter 6, verse 1 to 5. Ulitin ko, Galatia chapter 6, verse 1 to 5. Ganito ang sinasabi. Mga kapatid, kung may mabuto sa pagkakasala, kayo pinapagbayan ng Espiritu ang magtugid sa Kanya. Gawin niyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Verse 2, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin. At sa ganitong paraan, matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Verse 3, kung may nagpapalagay sa kanyang sarili na siya'y mahalaga, gayon hindi naman, dinadayan naman ang kanyang sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Kung mabuti ang kanyang ginawa, maggalak siya at huwag na ihambing yun sa ginawa niya. Sapagkat dapat namin dalhin ng bawat isa ang kanyang sariling pasanin. Purihin natin ang Panginoon. Tumawa na ko na lang agad ako malimatan ng buong mamaya. Next Sunday, balik po tayo sa patuloy pastoral center. Sa next Sunday po yun dahil ang ating pong venue ay nag-change kapag meron po important na pastoral center. Yun lang naman po ang chance. Pero pag wala, mananatili tayo sa pastoral. Kanina, ating update po sa ating mga kapatiran na hindi po nakakating ang formation natin workers ay nakipag-meeting po kami kay Father Raymond na advice na maghintay lang po tayo ng venue na ibibigay ng Panginoon. As now, kapag wala kayo ng pagdamarating is intact na tayo po sa pastoral. Mag-change na din siyempre kapag meron importanteng gagamit. Tayo ang mag-i-give saka doon natin malalaman sa text, sa page ng Macau na dapat mag-follow para malalaman natin hindi tayo mahuli kung saan man ang changes ng venues ng venue ng ating gawain ng Panginoon. Amen po ba? Okay, hindi po yun ang mahalaga o hanggang kung nababago po ang venue. Ang mahalaga po ay yung pinakatagal po natin ng Panginoon. Ito po ating gawain ng Panginoon. Kaya po nilagay ng ating pong lingkod ng family appointment. Family appointment. Bakit po? Ibig sabihin, we are one as family. God's family. The word appointment is pagtatagpo. Pakikipagtagpo, pagtatagpo. Hindi lang naman kasi tayo nagtatagpo, nag-meet, nagkakaroon ng appointment. Nagkakaroon tayo ng appointment, pagtatagpo because of the Lord. Ang sabi ko sa Mateo 18 verse 19 to 20 that 2 or 3 gathered together in His name, there He is, the Lord Jesus, there He is in the midst of them. Ibig sabihin, merong promise, merong assurance na pag merong magtatagpo sa ngalan ng Panginoon na may pagpupuri pasasalamat, nandoon ang presensya ng Panginoon kasama ng tao. Amen? So, no matter what places are or where, basta mahal natin pagsama kasi ano naman natin yung pagkatalaki-laki, gagaganda ng video, dami-dami naman natin, pero hindi naman natin kasama ang presensya ng Panginoon, di ba? Useless ang effort, mga sacrifices, sharing, useless kapag wala kang pagsama. Ang pinakamahalaga sa lahat ay yung presensya pagsama ng Diyos. Nang kumanta sa the moment sa kanyang kanta. If your presence doesn't go with us, sabi niyo doon sa Exodus, I think Exodus chapter 13 yung kanta. Kasi pinapaalis na sila ng mga ng Diyos. Nung una, lumakad po sila na nanguna sila sa Diyos, pinangunahan nila ng Panginoon kung sila ay lumakad.
Ang nangyari, dahil sinuway nila ang Diyos, hindi nila hinintay yung gossip ng Diyos. Ang palatandaan kasi ng Diyos sa kanila, kapag yung ulam ng minuto, because they were journeying, sila po ay naglalakbay papunta sa promised land from the land of Egypt, yung kanilang slavery. At dahil sa paglalakbay na yun, ang presensya ng Diyos ay sa ulam. Sa umaga sa araw. At ang presensya ng Diyos sa gabi ay sa halibig ng ulam. Yung po ang sabi sa Exodus. Tapos, lumakad po sila ng naka-steady ang ulam. Pag ito ang ulam, ito rin po sila. Lahat ng mga pag-aaral nila, ilalakad nila, tatayin sila ng mga tent ng mga ulam. Pag gumalaw, gagalaw ang ulam, pack-up na naman sila, sasabay sila sa ulam. Pagdating sa gabi, bibigyan sila ng Diyos ng pillar of fire. Magsisilbing liwanag sa kanilang camp at saka init sa lamig ng panahon. Eh ano na sila? E din nangyari, yung dinaanan nila Buddha ay sila po ay nabigo. Marami sa kanilang pahamak, lalo sa mga dinadaanan nilang bawat tawid sa bayan ng mga kaaway ng Israelita na pahamak sila. Nagkaroon ng lesson si Moses. Ang lesson ni Moses is napakahirap pa ng lumakad, makipagsapalaran, mag-journey kung wala yung presensya ng Diyos. Ngayon, sabi ng Diyos, sige, lumakad na kayo. Pasasamahan ko na lang kayo sa mga anghel ko. Sabi ni Moses, hindi ko po gusto yung anghel, ang gusto ko po kayo po, samahan niyo po kami. Sabi ni Moses, sa Exodus 30, sabi niya, if your presence doesn't go with us, do not send us from here. Huwag nyo na lang po kami palaparin kung hindi nyo naman po kami sasama. Si Moses po yun ha, ang ibig sabihin nun, napakahalaga para sa amin. Paano mo natin nalalaman na ang buhay natin ay nagiging maganda at nagiging masaya? You know the difference in this world? Ang lakad ng mga Kristiyano na nagbibigay ng pagkakaiba dito sa mundo nito is the presence of God. Kasi kapag kasama mo ang Diyos, hindi na makahulugan lahat ng gusto mong ibibigay ng Diyos. Pag kasama mo ang Diyos, ang ibig sabihin nun, anuman lakad na sasalubungin mo, mai-encounter mo, makakaya mo, malalampasan mo, kapag tatagumpayan mo, dahil ito sa ating Diyos. Doon yun sa pakikipagtagpo natin. To develop that kind of presence, that God in habitation, habitat ng presence ng Panginoon is saan mo siya dapat tatagpuin? Saan ka niya kakatagpuin? Huwag kang aalis at lalayo. Doon ka pupunta. Kapag wala ka sa lugar ng tagpuan, hindi mo mararanasan ang buhos ng blessings through His presence. Kasi wala ka doon sa tagpuan. How can God bless you? Paano na niya magpapalain kung wala ka sa meeting place niya? Wala ka doon sa appointment niya. Nararanasan ang blessing every time you go to His appointment place, appointment time. And this is what we call family appointment. Pakikipagtag. Kasi Lord, dala-dala ko yung answer. Yung sagot ko sa prayer niya, dala-dala ko na yun. Sa sunod din tayo ito. Dala-dala ko na pero saan kaya yun? Hinahanap ni Lord, saan kaya yun? Naku, wala. Dito ko na lang ibigay sa katabi niya. Dito ko na lang ibigay sa katabi niya. So, ang point ko ng kapatid is, if it is a matter of life and death, kaya wala ka sa appointment sa tagpuan mo ngayon, palagi ko mamuha. Pero kung yung very relax ka lang, walang bigat, walang burden, walang
walang worry. Yung complacent. Complacent is the kind of complacent. Yung kampante ka na, nothing to worry, relax na. Pinapaligtaan mo yung makikipagtagpo mo sa kanya. Palagay ko mga kapatid is, hindi mo ma-develop kung paano ang presensya ng Panginoon ay ikilig sa iyo. And one more thing, not only the difference is the presence of our walk in this world, yung walking natin, dapat journey, pagtatrabaho natin dito sa Macau, not only the presence of God, mga kapatid. Hindi lang yung presence of God, kundi yung kanyang salita. Kasi pag meron kang word ng Panginoon, blessing mo dito. Kasi yun ang magdadala sa iyo ng isa pang knowledge. And as we are facing in this world, full of temptation, full of troubles, sufferings, full of violence, habang sinasagupan natin yan, it causes us burdens. Diyan nagsisimula ko, tutuloy pa ba ako? Hindi na. Aabutin ko ba ang dreams ko? Hindi na. Magsisikap pa ba ako? Hindi na. Kakayanin ko ba hindi na? Because of burdens. Kanina, ang sharing ko sa formation is all about yung ganito rin, burdens. Kaya ko isi-share ko dito sa inyo kasi para yung natutunan namin sa formation, magkaroon din kayo ng konting mas-share sa inyo yung mga encouragement. But magkakaroon ako ng ibang approach. The same text, but different approach. Iba kasi yung approach sa mga workers, sa approach sa pangkalahatan. But may konting pagkakatulad, pero may ibang approach. The book of Galatians, chapter 6, dito ay mapapansin po natin yung letter ni St. Paul. Ang letter ni St. Paul is, itong mga taga-Galatia is, ano po sila eh? They were, nagsimula po sila sa peace spiritual. Ibig sabihin ang ganda ng foundation nila, ang ganda ng faith nila, simula sila sa spiritual. Kaya nga lang, may pumasok doon sa kanilang community ng mga false teachers. That's the background na. May pumasok ng mga false teachers at nag-share ng mga nag-preach o nag-share ng mga gospel na hindi ayon sa tulong ng Panginoon. Kaya naguluhan sila, nalito sila, kaya marami sa kanila ang pinanghinaan at nag-depart, lumayo doon sa faith nila sa Panginoon. Lumayo. And that is the temptation. Akala niyo ba pag nakilala natin ang Panginoon at napapalapit tayo sa Kanya at nagkakaroon tayo ng desire na makilala siya, akala ba natin, dire-diretso yun? Hindi. Dahil ang travel sa sandaling nalalaman niya na at nakikita niya na very eager ka to discover your faith, to discover the Lord, to experience His Word and His presence, papasok siya ngayon at pagpasok niya, pagdakala siya sa iyo ng maraming burdens. Ikaw naman masusurpresa, sabi mo, kailan ng palapit sa iyo at nag-enjoy at gusto ko makilala ka at maglingkod sa iyo. Bakit naman kailan nangyari yun sa mga nagsulutan ng napakalamin mo problems ng mga burdens. You see? Kaya, dapat sa paglilingkod, sa pananampalataya, sa relasyon sa Diyos, we must mag-expect tayo because ng anong expect natin? Not only His blessings, but the burdens. Yung pasan. Now, meron simula sa Psalm chapter 68, verse 19. Sabi dito sa Psalm 68, verse 19, purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas.
dinadala araw-araw ang pasanin natin hawak. Ganda. Blessed be the Lord who bears our burden day by day. Yun po ang ibig sabihin nyo. Blessed be the Lord who bears our burdens. Pinapasan niya, dinadala niya ang ating pasanin araw-araw. Yung dinadala niya araw-araw lahat ng burdens natin hawak. To become a Christian, burdens, even if it is sufferings, it is part of the Christian life. Kaya, habang nagpapatuloy ka sa Panginoon at may burdens ka, it proves na totoo yung faith mo. Pag gusto mo makilala ang Panginoon, habulin mo siya at gusto mo maranasan ang blessings niya, tapos ayaw mo tanggapin at accept na marami kang kailangan ng pagsubok at problema para i-test ng Diyos ang pananampalataya mo, mga kapatid, hindi ka magugulong, hindi ka lalaro. Sa halip yung burdens na yun, magdadala mo sa buhay mo para ikaw ay bumagsak at mamahal. Now, the Psalm 68 says, Blessed be the Lord who bears our burden day by day. Sa Tagalog, purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon na nagligtas sa atin, dinadala niya araw-araw ang pasanin natin hawak. Ibig sabihin, nahawak natin ng burdens. Kung ilalarawan natin yan, ano ba yung mga burdens niya? It may be your trabaho, it may be your family, it may be your health, nahihirapan kang ibigay ang lahat kasi may sumasagapan na health problem o maaaring yung kaaway na naninira sa iyo, gusto kang pabagsakin, ikaw. O maaaring yan ay sadya, personalisa, gawa ng evil, ng masama. O maaaring sa kalikasan. Kasi pag may lindol, bagyo, baha, maapektuhan yung bahay natin, mag-burden din tayo mga kapatid. Psalm 68 verse 19, who bears our burden. Dinadala ng Panginoon ng burden natin. Napakaganda ng translation. Hawak niya, dala niya yung burden natin. Later on, mag-ilap ito pa yan mga kapatid. Sa isa pang version ng Psalm 68 verse 19, not only the Lord bears our burden day by day. Sabi niya, the Lord, blessed be the Lord who daily loads us, the same word, burden, with benefits. Listen, if there is a burden, there is also benefits. Yun ang sabi ng Psalm 68 verse 19. Blessed be the Lord who daily loads us. Ano ibig sabihin nun? Araw-araw, binibigyan ng karanas tayo ng load, ng kabigatan, pasanin, with benefits. Nakita ninyo, may kabuntot with benefits. That's why I'm going to share with you, turning burdens into benefits. Paano ba natin ibabalin ang lahat ng burdens natin sa buhay para maging kapalibang benefits na ka? Oh, beneficial. Meron kayo. Pakinabahan mo. Yun ang ibig sabihin, no? Magiging pakinabang. See? Burdens with benefits. Sabi ng Psalms 18 verse 20. Now, there are two sources of burdens. Hindi ko ito na-share kanina sa formation. Dalawang pinanggagalingan ng burdens. Una, the source, one of the source of our burdens is God is the one who allows us the burdens of life. Sa Kanya galing. Hindi author ha, sa Kanya galing kasi pinapahintulot niya. Magkakaiba yung binibigay sa pinapahintulot. Kakaiba
Kaya na, let me read to you sa Ecclesiastes o mga ngaral chapter 3 verse 9 to 10. What do people really get for all their hard work? Ano nga ba ang mga kakamit, ang kaptal ng mga tao sa kanilang hard work? Sa kanilang matyagang pagtatrabaho papagal. Verse 10, I have seen the burden God has placed on us all. Sino ang sumulat dito? King Solomon. What do people really get for all the kind, for all their hard work? Sa lahat ng ating ginagawang hirap, pagod sa pagtatrabaho, ano ba ang ating nakakamtan, nakakamit, anong dumakating? In spite of hard working ka. Sabi ni King Solomon, nakikita ko na ang mga pasanin ay inilalagay ng Diyos sa atin. Imagine, one of the source of our burden comes from the Lord. Hindi dahil inisigalit siya, hindi dahil sa may kasalanan ka, hindi dahil sa pinong-condemn ka, ginajudge ka, hindi. Kung ang Diyos, pinapahintulot niya ang burden sa buhay natin, sa Kanya galing yun, hindi sa atin, sa Kanya galing dahil pinapahintulot niya, pinakalaw niya, He has a purpose. Kapag ang anak natin, palalakihin natin sila, ipapamper natin sila, i-spoil natin sila, hindi sila magiging responsible ng mga. Ang isa sa mga problema ng mga parents ngayon na lakihan ng kanilang mga anak ng mga irresponsible. Lagi mo, hindi ka makakapagtrabaho sa mga irresponsible. One of the good quality ng being hard worker is yung being responsible. At hindi ka pwede maging responsible kung hindi wala kang concern para sa ating trabaho. Tinataya yan ng mga taong responsible person. Now, God allows. Tignan ninyo. Bakit gano'n na lang ang damdamin natin sa mga tao naghihirap, nasasaktan, nahihirapan, nagbibigo, pinamaltrato? Kasi tumatahan na kami. Kung ang anak mo pala lakihin mo sa gusto niya bigay, gusto niya pagkain bigay, gusto niya damit bigay, lahat gusto niya bigay ng mga kapatid. Kung minsan dapat yung mga anak, pinaparamdam sa kanila yung pain, yung kabiguan. Alam niyo po, nagkaroon ako ng batas sa pahanan. Ang sabi ko sa mga anak ko, hawak lang ko kayo ng cellphone pagka-graduate nyo na ng 4th year of high school. At pinangako ko naman sa kanila, tinubad ko. Wala silang cellphone. Basta pag nakagraduate ng 4th year high school, doon sila magkaka-cellphone. Kasi pagpasok ko na ng kulitin, kailangan naman talaga ng cellphone. Hindi sila nagkaroon ng cellphone. Pero tinupad ko dahil pag hindi ko tinupad yun, ako pala yung magiging totoo ko sa kanila. At tinupad ko naman sa kanila mga kapatid. Minsan, yung elders ko, ang sakit pala pag hindi mo nabigay yung gusto mo. Ayaw mo naman ibigay, hindi mo binibigay. Sabi niya, ako lang ang mabawa sa translate namin. Ay, ano ko bilang mo siya? Nararamdaman ko yung pagkain. Tinitiis namin mag-asawa. Kasi gusto ko, parang dala nila yung pain kapag bigo. Binigo ko, hindi ko binibigay. Nararamdaman nila yung pain. Hindi pala ganun ka hindi pala ganun ka talagang magtrabaho. Kaya, nagiging responsible. Ang isang nagiging problema namin sa bahay, pagbubugas na tingnan. Ang pagbubugas na tingnan, ang mga listing-pitik ng mga ganyan. Dapat kaya-kaya rin ng mga anak. Mga kapatid. Kaya, mahirap na rin mag-train ng mga anak. It takes sacrifice. Tinan nyo ha,
Walang magulang na hindi magtatanggol ng kanyang anak. Ngayon, kung nakadepende lang lagi sila sa atin para sa protection, paano naman nila depende yung kanilang sarili? Hindi man lahat ng oras panahon. Nakabantay ka sa anak mo para pag may bumato, may magpulit, hindi sasakitin mo agad, tutulong ka agad. Paano sila matutulong mo kung lagi mo namang overprotected ka naman sa kanila? Ang point na sinishare ko sa inyo, minsan gano'n ang music yung purpose na. Nakikita niya na hihirapan ka na mapagod ka. Parang i-give up ka na, parang nasasaktan ka, nabibigatan ka na, tinitiis mo lang. Nakikita ng Diyos yun. But He allows. I have seen the burden that God has placed on us all. Alam ng Diyos, nakikita niya. One of the source is that is the one who allows us the burdens of life. Sa Kanya. If God allows it, He has a purpose. Hindi pwedeng nangyari sa buhay mo na ipinahintulot na ng Diyos na wala siyang layunin. Meron siyang purpose eh. Kaya pag nag-burden tayo sa lahat ng dumarating ang problema sa buhay natin, nabibigatan tayo, ang hahanapin nyo, hindi yung bigat, hindi yung hirap, ang hahanapin ninyo, Panginoon, ano po purpose nito? Ayan ang magandang tanong. Ano po purpose nito? Turo mo sa akin, ipaalam mo sa akin, ipadama mo sa akin. Mararamdaman mo yun, madadama mo yun yung purpose. Kaya minsan hindi natin makuha ang magandang layunin ng Diyos kasi na-overcome tayo ng alin ng ating inis, galit at pagdaramdam. Kaya hindi natin nakukuha ang purpose. Kanina siniyat ko. How is it important to handle the burdens? Kung gaano ang importante ang pag-handle ng burdens. Because the way you handle your burdens is the way you can turn your burdens into blessing and your burdens into worse situation. Depende. Maibabalik mo yun, depende sa pag-handle. Pag mapakusan at marunong kang umangal sa burdens mo sa buhay, yung burdens mo, magugulat ka, magpapasalamat ka pa kayo, mag-thank you pa, salamat mo dahil sa burdens na pinapapabalik mo. Pero kapag hindi, todo-todo ka, isigo lang ka, very quick tempered ka, madali kang bumigay ng pag-react, pati yung bibig mo, salita mo, yung burden na yung instead na maging blessing, magiging disgrace. Ipapa. So, that's the point. Yun ang unang mga kapatid. Now, pangalawang source ng ating burdens. Sabi ko nga, two sources of our burdens. Not only God allows the burdens in life. Yun ang sabi ng Ecclesiastes, chapter 3:9-10. Pangalawang source is ang pinanggagalingan niya ng ating burdens is sometimes we bring burdens to ourselves. Kung minsan hindi naman sa Diyos, kasi ganito ang Diyos eh. Kung alam niya, okay na okay ka at hindi na kukubra yung kanyang pag-testing sa'yo para masubok lang kung talagang madali kang mag-react, bumigay at gumanti, mag-revenge, mag-retaliate. Kung alam ng Panginoon, sa gagawin niya, pahintulot ng burden sa buhay mo ay hindi na tatalab sa'yo. I mean is, hindi mo na kailangan kasi na-prove na muna sa Diyos na kaya mong i-handle eh. Okay po. Hindi gagawa ng Diyos ng paraan para bigyan ka ng pahintulutan ka ng dumaan sa burden ngayon. Siguro hintayin lang siya ibang pagkakaroon. This is the second. One of the sources of our burdens is not only God's allows it, sometimes we bring burdens to ourselves. We are burdened because we are foolish and disobedient
nag-aiming dito sino naman. Yes! Di ba? Tingnan niyo, mga magkakapatid. Sa magkakapatid, hindi lahat ang maganda ng buhay. Tapos meron ka mga kapatid na, bakit naging gano'n ang kanilang buhay? Anong maririnig sa mga ate, sa mga kuya, may mga magagandang buhay? Yan kasi ang tama-tama mo. Bakit mo maririnig? Hindi ko masama ang salitang tama mo. Kasi nasa bahay ko lang ulis, kahamalan, katangahan, hindi po masama yun. Hindi po yun katulad ng cursing ng mga pag-curse na salita. Holisness. Holisness and misbehavior. Ganun talaga eh. Minsan, unfair na. Minsan sinusisi natin ang Diyos sa lahat ng mga burdens natin. Pero kung katotohanan, ikaw lang ginawa. Ikaw lang. Hindi ka kasi kanina. Takatama. Nakainis. Kung tayo na naiinis, pag may kasamahan tayo, alam na dapat ng gawan mo, pag-action, dapat mong gawin. Dahil yan ang tama, ayaw mo pa rin gawin. Ikaw. Pero pwede lang mamimong ang bato. Kaso hindi ganun ang labanan. Our own burdens goes to our foolishness or our rebellion. Our disobedience and rebellion may afflict us. Tinanong niya, did you remember the prodigal son? Ang ganda-ganda ng buhay niya sa poder ng kanyang tatay. Ang sinurito ang buhay niya, maraming katulong, mayaman sila. Kasi marami silang katulong. Bakit ka naisip mo? Dati, kailan ka ba mamatay? Bakit yung kumakuha mo na? Sa bait ng kanyang tatay, ng kanyang father, binigay ang kanyang mana. Pagkakuha ng kanyang mana, ng plano na siya sa buhay, nag-cross-country siya. Sa pag-iisip na yun, daladala niya kanyang mana mula sa kanyang father na ibinigay ka kung hindi ba dapat. Sa pagtingin niya, kanyang kaya niya ng mag-isa, mag-sarili. Then, pinakaluobra niya kanyang buhay. Sa dami ng barbata, naubos sa bisyo, sa layaw, naubos lahat. Hanggang nakita niya sa sarili niya, mahirap na siya. Para makasukan, nagbuhay siya, naghanap siya ng trabaho. Ang napasukan niyang trabaho, magpakain ng anak o talaga ng pakain ng bako. Nang hindi siya sinisweldohan at binibigyan ng pagkain, pati yung pagkain sa bakoy, doon na siya kumukuha para maging kanyang pagkain. And then what happened when he realized? He came to his senses at sabi niya, humihirap pala. Lumamatay ako dito sa tuto, hindi ko kaya ito. Samantala yung mga katulong namin, mga kutusan na nilang namin, ang sarap ng pagkain sa bahay nila. Ng tatay ko, ako mamamatay ako dito. Tatay mo lang ako, babalik na lang ako, hingi na lang ako ng tawad sa akin, babalik ako. At ginawa niya naman, bumalik siya, humingi ng tawad. Pero, naranasin ang maghihirap. Bakit? Dahil sa kanyang desisyon, kahangalan at katigasan. See? Mga kapatid, tandaan niyo, lahat ng taong gumagawa ng masama sa kanilang kapwa, may balik yung may tawag doon bomba. Hindi man yung bumalik ngayong linggo sa sunod na buwan, pero sa sunod na taon, at sa isa pang taon, babalik yung aanin yun. Because what we sow is what we reap. Sino gumagawa doon? Tayo? Hindi! Diyos ang gumagawa doon. Ang dami na kung naranasan ang kabilang at paglalanong ng kapwa. Pero, tinanggap ko na parang hindi ako ma-burden, nayaman ko na, bahala ka nito. At ito nga, ang Diyos talaga ang sumusulit at gumagawa. What will we sow is what we reap. At ang pinakamatindi, once you sow and you reap, you cannot change your harvest.
Pag dumating ang animo, hindi mo mapapalitan yung animo. Kaya kung anong tinanim mo, yun ang animo. You cannot change your harvest. That's the consequence, mga kapatid. That's what happened to the prodigal son. Yan ang pinagkagalingan. Sa Panginoon, He allows it because of God's purpose, and then sometimes we bring burdens to ourselves. Now, how God turned our burdens into benefits? Diyan pa ba kayo? Amen! Amen! Para may bali ng Diyos, yung mga bigating pasanin natin, na mabibigat, na nagpapahirap sa buhay natin, kaya marami sa atin sumusukong gumigip up. How God turned burdens into benefits? Una, when we cast our burden on Him. Paano natin pinagkatiwala sa Kanya ang ating burden? Sabi ng Psalm 55 verse 20. Pasensya na kayo ha, pinatay mo sa atin yung walang slide. Psalm 55 verse 22, cast your burden on the Lord and He shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved. Ganda. Psalm 55 verse 22. Cast your burden on the Lord and He shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved. The word cast. Nang tinignan ko ang meaning ng salitang cast dito sa verse na ito, ay ang ibig sabihin niya to throw out or to down or away. To throw out, down, or away. Parang ganito. Halimbawa, may hawak ang isang panyo, isang mineral water. Pag sinabing cast, bibitawan mo, itatapon mo. Yun ang ibig sabihin nun. Magkaiba yung inaabot, pag sinabi kasi yung inaabot, different yun sa cast o throw away. Pag inaabot sa'yo, pwede mag-cause ng delay, pwedeng tumagal, pwedeng maharang pa. Ay, may aabot ako sa'yo. O, sige, may aabot ako sa'yo. O, asan natin yung yung cast kasi, yung pagkakaiba niya, mawawala agad sa kamay mo at mapupunta doon sa pinagpasahan mo, pinagtapunan mo. To cast o to throw. That's the word throw. Kung itong mic na ito, itapon ko kay Sister Jackie, wala na ako ng mic. Napunta na sa kanya kasi tinapon ko na sa kanya. You see, ganun mag-remix. It takes a second snap bago mawala sa kamay mo. Ang gusto kasi ng Diyos, lahat ng burdens natin sa buhay natin, yung makakalpa sa atin, makawala sa atin. Yung mapunta sa Kanya, mailipat sa Kanya. Ang Diyos ang bait. Sabi na, dito din siya, ito din ako, nagis mo sa akin. Ikaw naman, hindi mo magtapang lahat kung bakit mahal mo yung burden mo. Dito, alam na lang mo ang Diyos nakikishare sa atin ng burden na. Kung hinaman ka, bibigyan ka na, ito, pass mo sa akin, text mo. Ito, bigyan mo sa akin. Cast your burden on the Lord. That's the word cast. Kung minsan, ang Diyos, pag sasagutin niya at bibigyan niya ng solusyon ang burdens natin sa buhay. This is how ito yung minsan ginagawa ni Diyos. Sometimes, God answer our prayers or our burdens by taking things away. Yun depende kasi. Only God knows kung yung burden mo ay malapit ka na doon sa sumabog or mawala sa sarili mo, baka ayaw ng Diyos na masiraan ka ng ulo. Kasi nung masiraan ka ng ulo, bigla siya papasok. Pipigilan niya para hindi ka masiraan ng ulo. Sometimes God
taking away yung burden. Inaalis na. Sometimes, sinasagot kayo, aalis na. Ganun ang Diyos. Gagawin lang ng Diyos because God knows kung hanggang saan ang limitation. God knows our limits. Yan yung limit na. Halimbawa, pag alam niya hindi mo na kaya yung init, hindi mo na kaya yung init. Katulad sa bansa natin, napakainit. Pero kahit napakainit sa bansa natin, napakainit ang init. Kung alam ng Diyos na masunurin ka, faithful ka sa Kanya, tapat ka sa Kanya, tapos bibigay ka lang naman sa isang bagay na hindi maganda, siguro by the grace and by the love of God, gagawa siya ng way, gagawa siya ng paraan, i-reset. I-reset yan. Ang Diyos ang nag-reset. Para lamang hindi ka bumigay at wala sa sarili. Ginagawa yun ng Diyos because He knows our and your limits. Alam ng Panginoon, by taking things away, inaalis. Kapag gano'n, ang tawag doon, grasya nila. Kung minsan naman, ang Diyos, kinukuha niya ang ating burden, sinasagot niya tayo sa prayers natin. Kapag may burden tayo, not by taking things away, but by adding things to us. Andiyan ba kayo? Baliktad ito, ha? Lord, bigat na po ako. Huwag ka magpadalaan mo. Ilang kilo ba yung pasahin mo? Parang mag-50 kilos na po. Kasi nakahimong lang ako. Nakahimong lang ako. Okay. 50 kilos. Okay. Dadagdagan ko pa 20 kilos. Lord, akala ko ba answer prayer ako? Yung pala dadagdagan mo ako. Sometimes, God answers our prayers not by taking things away to us, but sometimes adding things. By adding things to us. Anong ibig sabihin niya? A good example here is si St. Paul sa 2 Corinthians. Alala niyo si St. Paul sa 2 Corinthians chapter 12, verse 7 and 9. Ang problema ni St. Paul, mayroon siyang thorn in the flesh, tinik sa katawan. Yung tinik sa katawan na yun, that is a figurative speech. Hindi kasi sinabi kung anong sakit niya, basta thorn in the flesh. Hindi specific. Thorn in the flesh. Ibig sabihin, meron siyang burden, meron siyang bigat, meron nararamdaman, nararanasan kabigatan. Tapos sabi niya, 3 times I pleaded the Lord, 3 beses ko pinagdarasal sa Diyos na maalis. Alisin yung aking burden. Pero sabi ng verse 8, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. That's the burden. Verse 9. Pero ang sagot ni Lord, verse 9. But God said to me, but Jesus said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Tingnan niyo ha. Si Pablo, pag siya po ang naglilingkod, nag-pray over, pag siya po ang nagsasalita, maraming healings and miracles si St. Paul. Pero yung sarili niya na, hindi niya na ma-heal, hindi niya na mabigyan ng solusyon. Sabi niya, pag ako mga sa iba, may mga healings and miracles, deliverance, ako na sa sarili ko. Wala. Okay, ano siya tinig ko? Sabi niya ng Panginoon, ang biyaya ko ay sapat sa iyo. Ang tanong, pinagaling ba siya ng Diyos? Inalis ba ng Diyos yung tinig niya? Hindi. Ang binigay lang sa kanya ng Diyos, biyaya. Sometimes,
How God turns our burdens into His benefits. Sometimes, ganito ang ginagawa ng Diyos sa atin. Ang ginagawa niya, nagdadagdag siya. Listen. Hindi nga siya sinagot ng Diyos na alisin ang burden ng tinik niya, binigyan naman siya ng grasya. Ano ibig sabihin nito? Parang ganito. Hindi mo nga nararanasan na inaalis ng Diyos ang problema mo, pero hindi ka ba nagugulat, binibigyan ka ng Diyos ng lakas para makaya mong problema mo. Kapag kayo po ay nakatatayo pa sa bigat ng mga problema at pagsubok nyo, kaya nyo bang tumayo, hindi mo na yung lakas. Kay Lord, grace ang tawag ko, Lord, salamat. Ang nakakarupan nila sa aking komunidad. Yung iba, hindi tayo. Magpasalamat kayo sa inyo maraming mga kanyang burdens at nakakaya niyo. Yun ang dami ng kasalamat. Bakit? Kung sa iyo darating, kaya na nila. Meron ang salita, tapos hindi natin alam. Ang thank you at Lord sa kanya. Parang bigat-bigat ng bakit salamat? Eh kung sa iba yun, kaya ba nila yun? Hindi, baka makamatay. Ganyan ng Diyos. Ganyan ng Panginoon. Pangalawa, yes. How God turn our burdens into benefits. Pangalawa, if we could live one day at a time. Kung mabubuhay tayo ng tig-isang araw. Bilis. And this is practical. Matthew chapter 6, verse 34. So don't worry about tomorrow. Huwag kang magpalala para bukas. For tomorrow will bring its own worry. And then you have, for tomorrow will bring its own worries. Hayaan niyo ang bukas ang mag-alala. Hindi ikaw ang mag-alala para bukas. Today's trouble is enough for today. Pag sinabi mo, today's trouble is enough for today, yung burden mo, pasanin mo, problema mo, pagsubok mo, sapat na yan sa araw nito. Ano yung ibig sabihin na? Kasi ang buhay natin, tig-isang araw. One day, mga kapatid, bakit sinasabi dito, do not worry for tomorrow? Listen. Kasi the greatest thief of life is worry. Kahit gaano pa mahusay ang galing kapag lagi kang mapag-alala, masisita ang buhay. In fact, hindi natin alam yung gagalingan ng maraming sakit natin. Alam niyo sa amin, sa pag-aaral. Ano ito? Ang worry ba ay kasalanan? Pwede at maaaring kasalanan ng worry. Bakit? Bakit kasalanan ang pag-alala? Kaya kasalanan ang pag-alala kasi may papakita yung kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Huwag natin ipag-alala ang bukas. Kung sinabi ni Jesus, do not worry for tomorrow, about tomorrow, hindi niya sinasabi huwag kang magpa-plans. Maganda ang may mga plano kayo nikatatag, may mga programs kayo sa buhay ninyo, may mga goal kayo, may mga plano kayo, para pagdating ng bukas, may gugutin ka, may pang-hospital ka, may pang-gastos ka, kasi nakaplano. At mga anak natin, nag-invest na tayo para pagdating ng college, may pang-paaral tayo sa kanila. Nami-minimize mo ang lahat ng problema kapag marunong ka magplano. Hindi sinasabi ni Jesus na do not worry for tomorrow, about tomorrow, hindi niya sinasabi huwag ka magpaplano. Ang gusto kong sabihin ni Jesus, huwag kang mag-alala sa bukas kasi ang buhay natin ay ngayong araw na. Hindi maalis
ang mapagdadala. Lalo na sa mga nanay. Ang mga lalaki, hindi mo mapagdadala. Kasi mga pag-ibig. Hindi ka sa mga kurso. Ang madalas pagdadala, babae. Nakikinalin ko. For tomorrow will bring its own works. Why? Because we live what we have done. Sapat na kasi. Ang bukas kasi, hindi ka ba sigurado eh. Today is the reality. Ano ang realidad ngayon? Kung pag-isip mo kanina ng umaga, ngayon yung paupo ka dyan, and that is the reality. This is real. Bukas sa atin, ang bukas ba ay totoo? Ate ang mundo natin, ang bukas ay hindi pa totoo. Paano mo malalaman totoo ang bukas? Kapag nakagising ka. Pag-gising mo, text niyo ako. Totoo nga may bukas. Bakit? May ako eh. Hindi mo lahat ng tao nagkakaroon ng bukas. Bakit? Dami-dami ginagawa ng tao sa kumpag ako, hindi pa dyan. Dami na yung aksidente, namamatay. Hindi umahabot yan ang bukas. Imagine, pinag-aalala mo yung mga bills mo sa pinsena, sa katapusan. Sa sobrang pag-aalala mo, hindi ka umabot ng katapusan, nauna ka pa sa mga bills mo. Nauna ako ng mga bills mo. Bakit? Sa sobrang pag-aalala. Pag nag-aalala natin, disorganize yung organ system natin. Yung function ng organ system natin, yung kakaroon ng problema pag nag-aalala tayo. May connection kasi yung mga nakapagdating sa ating body, sa ating spirit. So, ang bawat araw ay may sariling problema. Yung problema sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, ano na lang natin ang problema? Yung ngayon na lang mga problema natin. Ano problema natin ngayong venue? Yan ang problema natin ngayon. Bukas, problema natin venue. Dagdag ulit natin, problema ulit natin venue. Kasi huwag natin isaksak para sa sunod na buwan, sa sunod na taon. Ngayon natin sinasaksak sa araw na ito. Ngayon natin pinupulo, pinag-iisipan. At ako, kapatid, believe one day at a time. Bakit? Pag isinaksak ko lahat ng gusto kong mangyari sa sunod na buwan, sa sunod na taon, ngayon mong problemahin, isipin na lalaanin. Isa-isa na lang. Ngayon na kalaban. Wala na tayo lang, mga kapatid. Ganyan ang ibig sabihin niya. Isa-isa lang. Ngayon na ang kalaban. Kailangan is, pangalawa is, think about to live one day at a time. Yun mo ibig sabihin. Pag marunong kang mag-adjust sa sarili mo, yung dapat ay dapat, yung hindi pa dapat, hindi pa dapat. Then makikita mo, mag-enjoy ka, kaya ikaw na rin, tayo na rin magpapagaan at magpapabigat. May mga bagay na dapat kung saan mag-enjoy na yung mga dito. Hindi mo na lang mag-enjoy. Naka-answer na lang tuloy. Bakit? Sa kakatimunin mo kasi sa problema mo, sa kakag-iisip mo, sa kakadrama mo. Tuloy, hindi ka nakasama. Bago, sinaksakan mo ng maraming problema sa susunod pa na taon yun. Wala, hindi ka na sumaya. Nabigat ang taon. Diba? Ibig sabihin doon, it is our burden, it is our choice. Nasa pagpili lang natin ang pagpapasya yun. But the view of Jesus, don't worry. Sabi niya, today's troubles is enough for today's. Today is reality, is real, and tomorrow is not. Ang bukas na hindi pa. Magiging tutunan yun pa. Isip natin meron pang bukas. And the last one is to turn our burdens into benefit is make Jesus your partner in life. Gawin mo siya partner sa buhay. It is that. Iba kasi pag yung partner, marami akong mga partner.
nagkakwisit-wisit lang ang tayo. Sa aspeto yun ng pag-ibig, mga kapatid. Matthew 11:28, sabi ni Jesus, "Come to me, all of you who are weary and burdened." Sino ba? Nasa Bible, ha? Matthew